Nabasa ko na ang warrant. Na-publish na nila ang warrant. Kaya siguro hindi nila pina-publish ang warrant, ginawa nilang secret, dahil nakakatawa at nakakasuka. Masisira ang narrative. Bakit? Ito, alleged crimes. Sinuyod ko talaga tong warrant of arrest, buong magdamag kagabi, bago ako matulog. Hinahanap ko yung 5,000, 6,000, 20,000, 30,000 na paulit-ulit nilang sinasabi. Hanggang ngayon sinasabi nila sa Western media. Ito lang ang numbers na nakita ko. At least 19 persons allegedly drug pushers or thieves. And at least 24 persons allegedly criminals, drug pushers, and thieves or drug users. At least 19. At least 24. So at least 43. Grade 3, kailan tayo nag-fraction, ratio and proportion? Grade 3. At least 43. Ang pinadadayukdok sa mga tao, buong mundo, at least 6,000 or at least 20,000, at least 30,000. Siguro naman marunong tayo mag-basic math. Ito pa. Ano ang kasalanan? Hindi pa mastermind. Indirect co-perpetrator. Puta, hindi man lang co-perpetrator or mastermind. Indirect pa nga. Sino yung mastermind? Sino yung major perpetrator? Yung indirect? Ano yun? At yung inaakusan nyo pa, at least 19, at take note ha, ang period nito ay 2011 to 2019, 8 years. Sa 8 years na yon, kailangan tayong magsabi na ito ay crimes against humanity dahil may at least 19 persons na drug pushers at thieves or at least 24 na drug pushers at thieves na nategi. Wow! Pero, anong binabalita nila? 6,000, 20,000, 30,000, hindi siya ang may kagagawan. Hindi na nakalagay sa warrant. Granting na tama itong warrant of, kung granting na, assuming for the sake of argument na, okay, ano ko, sige, usigin mo. Nasaan yung 6,000 mo? This is propaganda. Wala na silang mahanap, nag-imbento, gumawa ng 19 at 24, at dahil hindi nila malink, ginawa na lang nilang indirect co-perpetrator. Pero sa buong taon, anong pinagsasabi ng mga Western media at itong mga kakamping? Yellow? Siya ang mastermind. Bakit ang warrant of arrest mo, indirect co-perpetrator? Tapos ang alleged crime, at least 19 and at least 24? Na indirect co-perpetrator? At ang period niya yan, 8 years na yan. 8 years, 2011 to 2019. Mas marami pang napatay dyan si Ampatu, mas marami pa dyan yung dun sa Ampatuan Massacre. Kinaya naman ng korte natin. Isang araw lang yun, Ampatuan Massacre. Ito 8 years. 8 years itong figures na to. Okay. Ako talaga gusto kong i-address tong mga sundalo. No, 8 years. Naalala nyo to? Kayong PNP? Naalala nyo to? 2019, nag-request kayo ng Interpol Red Notice laban kay Joma Sison na nandun sa Netherlands para isurrender siya ng Netherlands. Ibinigay ba? Sinurrender ba ng Netherlands sa inyo si Joma Sison? Ha?
Naging katulad ba siya ni Bongbong Marcos na we have to fulfill our obligation to the Interpol because we are a leader of a democratic country in an international community. Nagganon-ganon ang Netherlands? Ha? Ano yung gusto niyo siyang dahilan kung gusto niyo siyang tabalikin ng Netherlands sa Pilipinas? Ang involvement niya sa Inupakan Massacre sa Leyte. Okay. Yung mga sundalo nakikinig dito, alam nila to. Pero I will remind you, baka nagkaroon na kayo ng amnesia. Diba? Pero, sana matitino pa kayo. Nasa tama pa kayong pag-iisip. Okay. Ang ipipresent din natin dyan, okay, ay galing mismo sa mga sundalo. Okay? Siyempre dapat. Diba? Ito'y galing to sa page ng 802nd Infantry Brigade, Philippine Army, August 24, 2021. Ayan, sinabi nila, never again. Noong August 2006 daw, nakakita daw sila ng mass grave site sa Inupakan, Leyte, about 370 meters above sea level. Yung grave sites ay mga survivors ng Communist Party of the Philippines at ito yung mga pinurged ng CPP-NPA. Okay? Nakakita sila ng 67 skeletal remains and 300 remains ng tao dun sa gravesite. So in total, 367. Ano? Mga sundalo. Di ba gusto nyo na pabalikin ng Netherlands si Joma, pinabalik? Sino ngayon yung mga attorney Conti na nagbibida-bida? Ano ba siya? Di ba member siya ng Makabayan Bloc? Naging kasangkapan ang mga sundalo at pulis ng CPP-NPA sa panahon ni Bongbong Marcos. Nakakahiya kayo. You have been played like a fool by the people who you've been trying to eliminate in Philippine society for decades na karamihan sa mga kasamahan ninyo ay nasawi. Anong ginawa? Nagsama-sama kayo, no? Na isurrender sa foreign power ang dati ninyong commander-in-chief na kung saan pinakamamahal ng taong bayan. How are you going to justify this in history? Siguro ngayon pwede nyo ma-justify na you're just following orders. But do you really think that history will judge you well? Nasasabihin mo lang na you were following orders? Ito, Ateneo, linawin niyo to. Ito ba ang tinuro ninyo sa estudyante ninyo dyan? Ang DOJ ay competent judicial authority. Kakahiya. Kung hindi pa kayo mamulat, masasabi ko na lang, may second, third, and fourth, and fifth generation pa naman ng mga Pilipino na baka sakasakali sila ang mamulat. Kayong mga Pilipino, okay? Lalo na yung mga nagbubunyi, ganyan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, eto. Yan. Naalala niyo si Tony Blair. So, dati siyang British Prime Minister. Noong 2003, kasama ni Bush, in-invade nila ang Iraq. Binomba nila ang Baghdad. And that war was illegal. Maraming nasawi. And take note, hindi sila tumutugis ng adik, ng kriminal. Sila ay they are just really killing Iraqis, innocent Iraqis. Ang kailangan lang naman nila si Saddam Hussein. In 8 years, ang namatay sa Iraq ay at least 300,000. Itong si Tony Blair, okay? War crime yun eh. Illegal yun eh. Alam nyo ba ang ICC, ayaw siyang i-prosecute. 300,000. 8-year period, 300,000. At least 300,000. Tapos sa warrant of arrest nila kay Digong, itong si Tony Blair,
Mastermind talaga siya nung Iraq War. Mastermind siya, nandun sa report eh. Siya talaga ang directly responsible. Dito sa warrant of arrest ni Duterte, na isang Asian, hindi puti, hindi galing ng Western country, ang accusation ay indirect co-conspirator. At ilan? In an 8-year period, at least 19 and at least 24. Kung matitino pa kayong mga Pilipino, sana alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo at sa pinaglaban ng mga bayaning namatay sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin nito, mahiya kayo sa mga nagbuwis ng buhay ng napakaraming Pilipino laban sa mga dayuhang nanakop sa Pilipinas. Huwag kayong humarap sa monumento ni Rizal o ni Bonifacio. Mahiya kayo kung hindi nyo alam ibig sabihin ito. Kayong mga sundalo at mga pulis, mahiya kayo sa ginawa ninyo. Mahiya kayo sa mga ninuno nating nagbuwis ng buhay nila sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Nakikita ninyo ang diferensya? Yung puti, pumatay, 300,000, mastermind siya ng invasion of Iraq. Hindi man lang kriminal yung mga nandun. Ayaw i-prosecute ng ICC. Yung presidente ninyo, ang tinutugis ay kriminal, adik, drug pusher. Ang akusasyon, indirect co-conspirator, at least 19 and at least 24. Yung isa at least 300,000, ayaw mong i-prosecute. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin dito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Dahil hindi nyo alam kung anong nangyayari sa mundo at kung anong ginagawa sa inyo ng mga dayuhan. Bilang Asyano at bilang Pilipino. Nagbubunyi ngayon ng ICC dahil meron silang First Asian. Ano? First Asian, nagbubunyi ka? Pero yung Tony Blair, at least 300,000, hindi ito tumutugis ng kriminal, ha? Binomba nila ang Iraq. Illegal yung gera na yun. Maya kayo sa inyong pagiging Pilipino kung sa tingin ninyo ito ang itsura ng katarungan. Mahiya kayo. Kayong mga sundalo't Pilipino, mahiya kayo sa mga pagiging Pilipino ninyo, hindi kayo Pilipino. Kayo ay mga tuta ng dayuhan. Hindi nyo nakikita to? Kung anong itsurang ano to? Ha? Tapos, sasabihan ka ng ganyan? Bababuyin yung konstitusyon mo? Harap-harapan na? Bulag kayo? Mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan.